Tayo ng seminar ng Oasis of Love. Libre ang gastusin nito. Sabi ko, libre. Sige, sama ko. So, sumama ko sa kanya at hindi ko pa alam, mga kapatid, na ang Oasis of Love ay isa palang Katoliko. So, sumama ko sa kanya at hindi ko pa alam, mga kapatid, na ang Oasis of Love ay isa palang Katoliko. Nandito na ako sa Cebu, nagsimula ng seminar. Wala na akong magawa. Pinakinggan ko ng mabuti ang mga speaker doon. At doon, naintindihan ko ang lahat. Ang unang teksto pala, ang Mateo, Kabanatang 16, talatang 18 hanggang 19, ay si Kristo nagtayo ng simbahan. At ang mga susi nito, ibigay niya kay Pedro. So kung tingnan natin ang kasaysayan ni Kristo, nagtayo si Kristo sa simbahan niya noong 33 AD. Samantala, ang aming simbahan naman, itinayo ni Ildefonso Casito noong 1914. So maliwanag na ang nagtayo sa aming simbahan ay isang tao na taga Dumaguete. So, mayroon pang isa na nalaman ko na si Kristo pala ay isang pari, hindi pastor. Hindi din karaniwang na pari, kundi isang pinakapunong pari. Ayon sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 7, talatang 24 hanggat 26. Nang naintindihan ko na ang lahat, yon ang dahilan na nagkatoliko na ako. Tinanggap ko ang dasal ng Katoliko at ang imahen. Nagseminar ko noon, 2018, batch 72. Nang nandiyan ako sa Katoliko, akala kong wala nang problema. Isang araw, 2018 din, araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Nang umihi ako, mayroong gustong lumabas galing sa loob. Sabay sa aking ihi, nang hindi naman nakalabas, doon siya nahinto sa aking ari. Ang sakit naman, dahil nahinto ang ihi ko at saka doon siya parang bumara sa loob. Dinala nila ako doon sa Provincial Hospital, ang layo ng Provincial Hospital sa amin. Kalahating araw ang pagbiyahe. Nang sasakyan pa ako, doon nagdasal ako sa ating Panginoon dahil naramdaman ko parang hindi ako makahinga sa tinding sakit. Hiningi ko sa ating Panginoon na kunin niya ang aking sakit. Ang ginamit ko pagdasal, ang dasal ng mga pastor, yung direct to God. Kahit paano ko ginamit ang dasal, hindi talaga pinakinggan ng ating Panginoon. Dahil sa tinding sakit, naisipan ko na subukan ko magdasal ng chapelet ng Divine Mercy. Kasama ko noon si Rolando Unal, isa ding tunay na alagad ng ating Panginoon, isang palabirong tao na yun. Palaging nagbiro doon upang mawala raw ang aking sakit. Pagkatapos ko nag-chaplet, hindi ko na malaya na nawala na pala ang sakit na naramdaman ko kasi nakipagbiroan ako sa aking kasama. At ilang sandali, naisipan ko na nagtiis ako kanina ng sakit, bakit wala na ngayon? Yon ang unang himala na nakamit ko sa aking pagbalik sa simbahang Katoliko. Pagkabukas, pinasuri nila ako. Doon nakita nila, meron raw dalawang bato doon sa loob. Pinadala nila ako doon sa emergency hospital sa Zamboanga City.
upang kunin yung nasabing bato. Pagdating ko doon, pinasuri nila ko muli at doon lumabas na ang resulta, binasa ng doktor. Ang unang binasa ng doktor, sabi ng doktor, ay meron talagang 2 bato na sa loob. Sabi niya, ang isa 6.5, ang isa 5.6. Sabi ng doktor, ang 6.5 tulad kalaki ng itlog ng manok. At kinuha din niya ang isang papel, resulta din yon sa examination. Sabi niya, meron pang isa. Ang kaliwa mong kidney hindi na napangsyon. Kailangan itong i-dialysis. Pagkatapos, kinuha din niya ang isa at sabi niya, ito ang pinakamalaking problema. Sabi ko, ano po yun, Dok? Siya merong prostate cancer ka. Sabi niya, stage 4 ang prostate cancer mo. Na mga oras na yon, parang tinabunan ako ng makapal na ulam. Hindi ko alam kung ano ang isasabi ko sa doktor at hindi ko naramdaman ang aking sarili kung ano kaya ang gawin ko. Hindi ko alam. Siguro, kung kayo pa ang nasa aking kalagayan, ano kaya ang maramdaman niyo doon? Ano kaya ang gawin niyo? Siguro ang unang sumagot diyan si Haring Ezekias. Nang pinuntahan si Haring Ezekias ni Isaias, sinabihan si Ezekias, nagsabi ang Panginoon, maghanda ka, kaya hindi ka na magaling sa iyong sakit, mamatay ka na. Ano po ba ang ginawa ni Haring Ezekias? Tumalikod siya mula kay Isaias, na humarap ng dingding, at umiiyak. Makita natin doon ang teksto sa Ikalawang Hari, Kabanatang 20, talatang 1-3. Pero ako noon, hindi umiiyak. Tinanggap ko ang katotohanan kahit parang hindi ako makahinga sa katotohanan. Umuwi kami sa aming bahay upang doon ako maghintay sa aking kamatayan, sa aking katapusan sa buhay. Naawa na ako sa aking asawa dahil hindi man ako namatay agad, lumampas pa isang buwan. Payat na ako, sabi ng aking asawa, buto at balat na ako. Kasi hindi naman ako kakain ng kanin o ano pa ang ipasok nila sa aking lalamunan, isusuka ko rin. Hanggat dumating ang isang gabi, hindi ko malimutan yon, 10:00 ng gabi, nang dumating ang isang hinga ko, parang mayroong humawak sa aking puso na hindi ako makahinga. Nang naramdaman ko yun, nakipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, kung maaari, bigyan mo naman ako ng isang pagkataon ng mabuhay. Gusto pa kong mangaral ng salita sa iyong simbahan. Noong unang araw, binigyan mo ako ng pagkataon na mangaral ng maling aral doon sa mga tao. Pero ngayon, gusto kong ituwid yun. Ang aking hininga noon parang maputol na, parang mayroong humawak sa aking puso na parang didiin na talaga niya. Ang aking hininga, ang tibok ng puso ko parang huminto na. At isang himala na ang larawan ng Divine Mercy mula sa kanyang dibdib biglang nagsinag. At dito sa akin tumama. Hindi ko alam kung bakit nangyari yon, ano yon. At nang natamaan ako noon, biglang lumuwag ang aking hininga at saka parang mayroong malaking kaligayahan na dumating sa aking puso.
ng aking buhay na parang gusto kong tumawa, gusto kong sumigaw ng kaligayahan, kasayahan, gusto kong sumayaw, hindi ko maintindihan talaga. Ang ginawa ko, nagdasal ako ng chaplet ng Divine Mercy. Pagkatapos kong dasal, nawala ang sinag. Doon balik naman, nahirapan naman ako paghinga. Akala ko doon na ang katapusan ng buhay ko. Naramdaman ko parang maputol na. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ibigay ko sa iyo ang aking buhay, kaluluwa at espiritu. Sa halip na mawala na ang tibok ng puso ko at mamatayin ako, biglang lumuwag ang aking hininga. Ganito. Ang daming na higop ko hangin ng hangin. Pumasok sa aking katawan, parang meron siyang ginamot at parang nagsirkula sa loob. At unti-unting nagbigay ng lakas sa aking katawan. Hanggat naramdaman ko na parang hindi na ako nahirapan, magaling nang ihinga, okay na ako. Naisipan kong umupo. Sinubukan kong umupo sa aking higaan. Nang nakaupo ako, nakita ko ang tubig sa aking tabi. Kumuha ko uminom. Ang dami kong nainom. Pagkatapos kong uminom, ang tubig na aking ininom, parang mayroong isang kapangyarihan na naramdaman ko na nagsirkular sa loob ng aking katawan. Parang ginamot niya talaga ang nasa loob ng parang wala ng pag-asa. Ang nangyari, hindi matagal, ilang sandali, gusto kong tumayo. Sinubukan kong tumayo, nakatayo ako mga kapatid, kahit payat na ako. Naramdaman ko gusto kong umihi, lumakad ako doon sa CR, doon, nang ihi ako, nakalakad ako. Nang nag-ihi ako, lumabas ang masamang amoy, mga kapatid, parang mayroong patay na mula sa aking loob na lumabas. Pagkatapos noon, bumalik ako sa higaan at naupo at gusto uminom. Pagkatapos umihi naman, umihi naman. Hanggat naramdaman ko na magaling na talaga ako. Pagkatapos doon, hindi alam pala sa aking asawa na magaling na ako. Kasi sa mga oras noon, ang aking asawa tulog na tulog talaga dahil sa puyat sa daming trabaho. Pagka umaga, nagising na ako ang aking asawa. Nauna pagising sa akin, doon na siya nagluto sa aming pagkain. Tumayo ako, lumapit sa kanya. Hindi siya nakapansin kasi ang dami siguro niyang inisip. Hinawakan ko siya. At nabigla siya, sabi niya, bakit kayong tumayo? Ang dami niyang tanong. Niyakap ko siya, sinabihan ko siya ng totoo. Sabi ko, ginaling na ako ng Panginoon ng gabi na yun. Sa mga oras na yun, umiyak ang aking asawa, iyak din ako, hindi iyak ng kalungkutan, kundi ang dalawampu ang doktrina na itunuro niya sa akin. Pagkatapos noon, sabi ni Tatay Dodong, ang aking assignment doon sa Osamis upang tulungan ang mga pari sa pangaral ng mga Katoliko at saka buuhin din ang Oasis of Love community doon. So, maraming salamat, Brother Reno, sa iyong karanasan na willing ka po maglingkod sa ating Panginoon sa kanyang tunay na simbahan at sinagot mo ang tawag ng Diyos sa iyong buhay na maglingkod sa ating simbahang Katoliko. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.